Bakit ba sila nag-decide maging financial advisor? Ang pinakapangarap ko talaga is maging seaman. But unfortunately, meron akong condition sa eyes, pagiging colorblind. Hindi pala lahat ng gusto ko matutupad. Pinag-pray ko na lang kay Lord. Curious talaga ako how finances works. Na ang magiging key pala sa success, how you manage your finances. Ang unang pumasok sa akin is scam. Nag-research ako how financial advisor works. Then nakita ko yung value na profession na to. Walang ibang kakausap about sakit at kamatayan, kundi yung financial advisor. Lahat ng Filipinos, lahat sila underinsured. So that's what kept me going. Ang key doon is maging consistent ka lang. Gawin mo ng madami ang isang bagay na walang dahilan para mag-fail ka. Hindi ko lang natutunan about yung paano mag-handle ng finances. Dito ko natutunan mahalin yung sarili ko. Wala namang perfect na career eh. So if you want to grow more, I highly suggest pasukin yung industry ng pagiging financial advisor. Hi everyone, welcome back to our channel, and here with me is one of our financial advisors in our team, Dexter. Welcome to our show, and today pag-usapan natin something unique, no, na pwede natin pag-usapan. Karamihan ng mga videos namin dito sa channel na to is more about we are educating people about insurance, about investments, pero gusto ko pag-usapan ngayon sa episode na to is that yung background naman ng mga financial advisors namin and ng mga financial advisors na kakilala natin, and ma-inspire tayo sa stories nila. Bakit ba sila nag-decide maging financial advisor? Bakit ba sila nag-decide na mag-offer ng insurance and investments? No? Ano yung background nila? And ma-inspire tayo sa stories nila. No? So, yeah. So, Dexter, you've been working with us, no, na part sa business partnership natin. 2 years already. Pwede mo ba kaming balikan natin? That was 2 years ago. What's your background before ka maging financial advisor? Bago ako naging financial advisor, isa muna akong estudyante na nangarap para sa sarili ko, sa family ko. Actually, hindi ko talaga na-imagine yung sarili ko na mapupunta ako sa industry na to. Kasi way back, no, ang pinakapangarap ko talaga is maging seaman. But unfortunately, God forbid, so meron akong condition sa eyes, which is yung pagiging colorblind. Somehow, naka-apekto siya sa kakayahan ko na makakita ng mga colors. Though, hindi naman ganun kalala, no? I think lang ako, siguro mga 7 out of 10. Wherein, sa industry ng maritime, dapat it's either 10 out of 10 or 9 out of 10. So, almost perfect dapat. So, dun pa lang, hindi na ako pasado. Pero doon nag-start yung realization sa akin na pwede palang mabago yung journey ko. Hindi pala lahat ng gusto ko matutupad the way na gusto ko siya mangyari. So, instead na ipilit ko yung career na gusto ko, pinag-pray ko na lang kay Lord. So, i-guide niya ako, saan ako mapupunta, siya na yung bahala sa magiging journey ko. As long as kaya ko makapag-provide sa family ko and stable yung kinabukasan ko, okay ako doon. Before ka mag-join sa team, you're a student. Ano yung nasa isip mo nun? Bakit ka naghanap ng trabaho or side hustle as a student? Kasi pwede naman mag-aral ka na lang muna tsaka ka na lang magtrabaho. Kasi lagi akong binabagabag sa finances. Especially, most of the time, naglalak ako ng finances. Though, enough naman yung binibigay sa akin ng family ko, ng provider namin. But at some point, na-curious talaga ako, bakit parang laging yung pera ko palabas? No? So, wala naman kasi talaga akong income pa that time. Hindi ko alam curious talaga ako how finances works. So, ang sabi ko, meron bang specific reason bakit nagiging successful yung mga tao? Bakit yung iba nagiging nai-stuck na lang sa level na kung nasan sila right now? Meron naman yung mga talagang umaarangkada sa buhay. So, nagbasa-basa ako ng mga libro. I started reading books, reading articles, watching public speaking about finances. So, doon ka natutunan na ang magiging key pala sa success is how you manage your finances. So, doon nag-sink in sa akin na kailangan kong matutunan kung paano gumagana yung pera. So, ang nakita kong opportunity for me to learn for free is yung pasukin yung industry na kung saan merong kinalaman pagdating sa finances. Siguro, na din, parang binigyan na rin sa akin Lord yung opportunity na yun. Kasi out of nowhere, biglang may nag-reach out sa akin na advisor. I remember that advisor, no?
Dati kasi nung college ako, isa siyang guest speaker sa school namin sa isang leadership camp kasi way back before isa akong student leader. So ang advocacy ko talaga is to help the welfare of the students and at the same time, tinitrain ko yung sarili ko para maging isang leader. So nag-reach out sa akin. Sabi niya, baka gusto mo maging financial advisor kasi ayun, nakikita ko sa'yo na okay ka naman sa mga tao, marunong ka makipag-relation. Di ko alam pero may nakikita ko sa'yo something na pwede mong magamit and maging magaling and capable na advisor to serve other people. Actually, that time, hindi ko ginrab kasi ang thinking ko talaga, pagdating sa ganito mga bagay, when you say insurance, ang unang pumasok sa akin is scam. Ano ba to? Sa lahat ng pwedeng maging profession na pwede kong maging opportunity. Mag-scammer pa. Maging scammer pa. Maging financial advisor pa. From someone na nakikita ko, okay naman siya, credible naman siya. Bakit niya ako offeran ng maging isang financial advisor? Pero yun, after 3 months siguro, doon ko na pag-isip-isip. Nag-research ako how financial advisor works, how this industry works. Then nakitaan ko siya ng value. Nakitaan ko din siya ng opportunity at the same time kasi alam ko na matututo ako sa finances pag pinasok ko tong industry nito. Then I grabbed the opportunity. Doon na ako nag-start maghirap. Mahirap maging financial advisor. Yeah. So, sige, pause kita dyan, So, student ka, first work mo with us, and walang fixed income, and what happened is that, sige, Dexter, tuturuan kita about finance, and then turo natin sa ibang tao. And it's an opportunity kasi that's the best way to earn money, to teach ko ano yung knowledge mo na wala kang investment, wala kang ilalabas na malaking money. And tama ka sinabi mo, as a student, mahirap yung ganitong industry. And I remember, nag-stop ka for a few months para i-pursue yung yung review mo for the board exam. So, si Dexter is a licensed mechanical engineer now, di ba? Graduate na kasi 2 years na siya sa amin. So, ang question ko, kung nahirapan ka na nung nag-start ka, tapos nung nakapasa ka sa boards, bakit ka pa bumalik? Nahirapan ka na nga Di ba? Gusto mo bang mahirapan lalo? Sa akin, nakita ko yung value ng profession na to. Kasi marami akong kakilala, marami akong nakikita sa social media, personal na sa family, sa mga kaibigan, and their experiences. It taught me na yung kahalagahan ng paghahanda para sa future, hindi lang siya naglilimit sa kung ano yung naitatabi natin, yung sinisave natin para sa future, but merong big impact itong insurance na to. Na-realize ko na hindi siya dapat nilalang kasi it is something na makapagbibigay sa atin ng peace of mind na whatever happens to us, especially if big cases yan, big emergencies, meron tayong mapagkukuhanan. Kasi normally what happens kapag merong bigger emergency na nangyayari, ano ba yung usually na nangyayari sa normal Filipino life, sa atin, sa buhay natin mga Pilipino? We ask for help. We ask help from other people. Hindi naman masamang mag-ask humingi ng tulong. But having something na alam mong sa'yo, meron kang peace of mind na hindi mo kakailanganin mag-ask ng help from other people, especially uncertain kasi yun hindi sigurado kung may magbibigay ba. So, para sa akin, walang makakagawa nun kundi yung financial advisor lang. I remember, meron isang speaker sa isang event sa atin, Walang ibang kakausap sa mga kaibigan mo about sakit at kamatayan at paghahanda sa mga to, kundi yung financial advisor. And if you are a financial advisor or insurance advisor, you have that privilege to talk about that, na nakakatulong ka not just about finance, not just about yung kwentuhan, pero nakakatulong kang ma-open yung mind nila sa realities ng buhay na mga ayaw natin pag-usapan. Kasi ayaw naman talaga natin pag-usapan yun. Pero that's the reality. Yun yung sinasabi ng data, yun yung sinasabi ng statistics natin na before tayo tawagin ni Lord, possible magkasakit. And lahat tayo, 100% mawawala talaga tayo. So, purpose talaga. So, yun yung pinaka nagmark sa'yo na kahit mahirap, talagang nilaban mo. And this month, ilan ang clients mo this month? Nasa 5 5 clients, yes. di ba? From 6.
going 6, so from, katulad ng sinabi mo, nahirapan ka. May mga months na zeros, pero you just show up. And ano yung nasa utak mo nung mga wala namang nagtitiwala sa'yo kasi fresh grad ka? Ano tumatakbo sa isip mo nun? Basically, lahat ng Filipinos na alam natin, lahat sila underinsured. Yun yung tinatata ko sa isip ko. Especially kung ano yung healthcare na meron tayo sa Pilipinas right now. Napakalaking impact kung lahat tayo, meron tayong protection, meron tayong peace of mind. So, that's what kept me going. Yung thinking ko kasi, ayun nga, hindi sila insured. So, basically, there is bigger gap na kailangan ko mapunan. Yun yung magiging responsibility ko as a financial advisor. So more of yung pressure, tinurn mo siya na, oh, it's my responsibility. You are embracing that ownership na as a financial advisor. It's my responsibility to talk about it. And kung sino yung magtiwala, edi thank you Lord, may magtiwala sa atin, no? And yeah, saan tayo makakita, di ba? Marami namang may full-time job ka and then meron kang part-time na kumikita ka ng 5-digit income, di ba? Kasi tumutulong ka sa mga tao. So, that's onting career lang yung may opportunity kang tumulong sa ibang tao before ka kumita. So, ikaw ba, ano yung mga naging strategy mo? Kasi karamihan ng mga nakikilala ko kapag nalulungkot sila, talagang sad girl at sad boy na sila. Di ba? So, ikaw, nakita ko, everyday nagpo-post ka kahit hindi naman kita nire-remind. Meron kang mga videos and all. So, ano yung mindset mo and bakit mo ginagawa yun? Yung pagpo-post ng yun kahit minsan wala namang nanonood. Diba? Minsan isa lang yung nagko-comment. Diba? Pero yun yung nagdala sa'yo dito, diba? Sa month na marami kang clients. Nung una talaga, kailangan mong i-build yung sistema sa profession na to kasi sa simula talaga, lalo na, alam mo yun, yung para kasing eroplano bago siya makalipad, kakailanganin niya muna ng matinding effort sa simula. Talagang lagari yun kung lagari So bago siya makalipad, kailangan niya muna ng malaking energy, malaking pressure. So I'm talking about myself, no? And everyone na nagsisimula pa lang. So it will take you years bago mo ma-build yun. So ako, ang thinking ko, lagi kong i-check kung nasa na ba ako. Meron ba akong karapatan magreklamo sa early years ko pa lang. Since nasa umpisa pa lang ako, I don't have the right na magreklamo sa kung ano yung binibuild kong habits, system. So regardless of ano yung outcome dun sa mga unang sandali, no? Hindi nagmamatter talaga yung emotions, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Kasi there will be times na zero talaga, lalo na kung nagsisimula ka pa lang as a financial advisor. Kasi kailangan mo ng maraming skills, kailangan mo ng maraming knowledge for you to deliver what you really want your client to understand. So, hindi siya magiging madali. So, ang key doon is maging consistent ka lang, sumunod ka sa sistema na ginawa mo or binigay sa'yo ng mentor mo, and you follow. So, regardless of kung ano yung magiging outcome niya. As long as hindi mo nararating yung kung anong gusto mong ma-achieve, no? Kung ano yung goal mo. Kumbaga, yung sa early time na nag-aaral ka pa lang, hindi pa yun yung pinaka-outcome. Process yun. So, tama, no? So, sabi nga ni Alex Hormozy, gawin mo ng madami ang isang bagay na walang dahilan para mag-fail ka. No? So, nakikita ko nagpo-post ka palagi, tuloy-tuloy. May nanonood or wala. Pero nabibuild mo yung compounding result nun. Di ba biglang may 5 client. Di ba biglang may 5 nagtiwala sa'yo. Pero imagine mo kung itutuloy-tuloy mo pa siya na doon sa lugar nyo or sa sphere of influence mo, ang pinakakilalang financial advisor ay ikaw. Kasi nagsimula ka nung estudyante ka pa lang, alam nilang financial advisor yung binibuild mo. 'Di ba? Na insurance, Sun Life, yun yung binibuild mo talaga, 'di ba? So, that is something na very inspiring, no? Kasi onting tao lang yung may ganong mindset, no? Especially for a Gen Z. So, ikaw, ano yung last message mo sa mga student or fresh grads na nag-iisip or naghahanap ng paraan para kumita or nag-check is financial advising possible for me? Sa akin, no, ang mabibigay ko lang na advice sa mga young professionals na kagaya ko, or sabihin natin na student pa lang kayo, nagpaplano
kung ano yung mga pwede nyo maging side hustles. So I highly recommend maging isa kayong financial advisor. Bakit? Kasi dito nyo matututunan lahat in terms of growth. Kasi dito hindi ko lang natutunan about yung paano mag-handle ng finances, paano mag-add ng value to people. Dito ko natutunan mahalin yung sarili ko. Dito ko natutunan paano i-develop yung sarili ko, na makita ko yung mga lapses ko pagdating sa buhay. So, nag-grow ako dito personally, spiritually. I improve my communication skills through the help of my unit manager and kasama ng kanyang wife, si Ma'am Marnie. And together with our co-advisors na nandito sa community of people na tutulungan ka talagang mag-grow. Yung dating thinking ko na ang insurance ay scam. Ako pala yung yung mindset ko pala yun, yung parang nakorap ako from my yung mga kinalakihan ko, yung mga belief, yung input sa akin habang lumalaki ako. So doon nagbago lahat yun ever since nung pumasok ako sa industry na to. So if you want to grow more in terms of your finances, your personal self, your spiritual self, and kung gusto mong i-improve pa yung maraming aspect ng buhay mo, I highly suggest pasukin yung industry ng pagiging financial advisor. Yup. And of course, syempre, wala namang perfect na career mahirap pa rin talaga siya, no? Pero in our team, in our career, we really want to make sure that everyone is growing. No, we will help you grow. Tutulungan tayo. What are the things na pwede natin pang i-improve sa buhay natin. And lahat ng yun, hindi lang sa career natin ma-apply, no? Ma-apply natin siya sa different aspect ng buhay natin. And yun yung goal natin, no? Yung buhay na nag-grow tayo, 'di ba? Because when we stop growing, we are dying, 'di ba? So, ayun ang goal natin. So, with that, thank you so much, Dexter. Thank you. And thank you everyone. Sana natuto tayo sa story ni Dexter. And see you sa next episode. Bye-bye! Bye guys.